Dahil 2 weeks na ang mga tuta ko, so it's time na ma-deworm na sila. So ayan, ang cute-cute ng baby Shih Tzu ko. So ang mga dapat pala nating ihanda ay ang syringe, siyempre yung dewormer, at yung pangatlo is yung timbangan. So ayan, so yung ginamit ko is Microzol. So 155 yan sa pet shop na binilhan ko. Ilang years na ako gumagamit nito. It's about 2 years. So subok na itong product na to na effective para sa akin, kasi madami talagang mga bulate na na-discharge yung mga tuta. So ayan na, naka-ready na yung timbangan. Of course, yung mga gamit natin dapat malinis or bago yung syringe na gagamitin natin. And of course, shake muna natin bago gamitin para maging of course effective yung pag-deworm natin. So bubuksan na natin yung syringe. Napakahirap naman ang buksan nito kasi yun nga, nahirapan ako sa pagbubukas. Ayan. So yung tuta, stay put ka lang dyan. Ayan, tinimbang ko muna yung tuta. So mga 400 grams yung tuta. So ayan. Ayan, shake ulit para mag-halo-halo ng mabuti yung dewormer natin. Ayan, binuksan ng binuksan. So yung kulay niya is color blue. So ang ano ko pala is, mini-measure ko is dapat pwede naman pa sobrahan, kasi yung iba kasi is residue na sa bibig nila. Hindi naman lahat yan mapupunta sa tuta, kasi yung iba yun nga residue sa bibig nila. So yung mga 0.5 ml yung kinuha ko. So ayan na. So ang cute talaga ng tuta, baby Shih Tzu. So dahan-dahan mo lang yan, kasi ayan, dahan-dahanan mo lang yan. Para hindi mabilaukan yung tuta, kasi malagkit yung dewormer, dapat dahan-dahan lang. At saka dapat hindi nakahiga yung position ni tuta, kasi pupunta yan direkta sa lungs nila once na nakahiga yung tuta. So dapat ganito, nakatayo yung position niya. Ayan, so tapos na si baby tuta Shih Tzu. Tapos na siyang ma-deworm. And then after 2 weeks na naman, ulitin na naman yung pag-deworm niya. So i-store mo lang yung dewormer sa malamig na lugar para safe pa din yun. So ayan, maraming salamat!